Yan, ngayong araw na tumasin ko si Alas ililipat na natin. Doon sa mga kasama niyang panglaro din natin sa Taiwan Loft. Kaya, kasi malaki na siya, maasin ko. Lumilipas ang araw baka tumanda siya. Mas mahirap natin siya mapapatuto tabaan niya, maasin ko. Dali. Lagay muna natin siya dito. Ito yung ating si Alas, malaki na. Baka pumitik na kasi kapag hindi pa natin to ililipat. Mahirap na. Ayan siya mga singko. Tingnan niya naman. Napakaganda na niya. Healthy. Lagay ko muna siya dito para makilatis natin na konti. Si Alas. Ayan naman. Lalaki na niya. Pero tingin ko dito baka pumitik na ito. Kaya medyo antabayan na natin siya. Dahil baka mamaya biglang sumibat. Pero tingin ko hindi pa siya gaanong lilipad. Pero malaki na kasi siya Full grown na yung kanyang kilikili. Full grown na yung kanyang mga balahibo. Wala nang parang stick. Parang nabuo na lahat. Bumuka na lahat ng kanyang balahibo. Wala na yung mga dilaw-dilaw niya. Kaya medyo kinakabahan ako dito dahil pag nilagay natin, syempre, hindi pa naman natin siya papakawalan agad. Sasanayin muna natin siya sa loob ng Taiwan Loft, tapos sasanayin natin siya dun sa taas kung paano siya papasok ng mga ilang araw. Sa ilang araw na yun, siguro mga isang linggo na yun, kasi baka mamaya pag pinakawalan natin siya, may chance na siyang lumipad, pumitik at mawala. Naman sana. So ayan, ang gagawin natin ililipat na natin si Alas. Ito na siya, malaki na kasi siya, tsaka nakikita ko malakas na siyang kumain, kaya ihiwalay na natin siya. Titignan lang natin baka mamaya. Pinatanda ko lang siya ng konti para hindi siya mabugbog ng mga matatanda. Kasi marami na matatanda dun sa kulungan na paglalagyan natin sa kanya. Baka mamaya, maano siya, magulpe, mabuli, masisira yung kanyang pagkapogi. Di lang natin alam kung lalaki babae si Alas natin. Ayun ano kaya sa tingin nyo? Kasi nag-iisa lang ito Hindi natin alam kung magiging hen siya o magiging kak. Di ba? Pero kahit ano maging gender nito titingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Alas naman. Tapusin mo karera. O kaya, lumagpas ka naman ng lap 1, di ba? Oh, may umabol pa sa katutak. Nakananteteng. Tingnan na rin natin. Pero may natira pa tayo dito na ilang piraso. Pero kukunti na lang yon. Pero halos ito, bagong dala na naman ng tropa natin. May nahiwalay pa dito. Ang liit May mga young bird pero ito hindi na. Matured na ito. Malit lang. Nasaan ba yung mga young bird dito? May magaganda ako nakita Ito, malaki to bata. Alam na alam yung bata Yung lugong pa lang niya Pero ang laki niya. Yun laki niya. Nasibong. Tapos ito, may nestmate dito na young bird. Ito, ganda. Red bar. Ito, mukhang lalaki. Kasi malaki. Ang kapatid niya, mga 5, tingnan natin kung mahanap natin. Pula din yan wala na. Natabunan na yata. Nasaan na yan? Sa sobrang dami din na natin makita. Nasaan na? Hawiin natin. Ayun. Ay hindi, iba. Asa yung kapatid niya. Tingnan natin. Padaan po, baka napit-pit. Dalawa yun wala na. Isa, ito nakita ko na sa sulok. Ayan, yun. Ito naman yung kanyang kapatid. Bali magkapatid sila. Ito tingin ko babae kasi mas maliit siya Meron tayong nestmate na sakto to, pwede ng viewing. Pero medyo pumipitik na yan kasi medyo malinaw na yung mata Ayun pipitik-pitik na to. Pero pag pinakawala mo to, saglit lang, mawala na yan sa inyo. Kasi ito, meron tayo matanda. Bakit nandito yung mga breeder Ayun lulugon siya kasi ko. Pero pogi ito kapag natapos siya maglugon. Mas dark ito Yun nga lang, medyo marami buntot. Dark ang kanyang kulay. Unahin na natin yung mga magaganda sa paningin. Ang ganda na sing-sing nito. Nasing tingin nabubura na. Pero mukhang babae. Saan pa ba? Ito, ganda nito. Pencil blue pencil. Tingnan natin. Uy, ganda na katawan. Boy, mukhang nakaklab pa. Pencil. Lalaki.
Asan pa ba? Ito, may nakita ko maganda. Isa. Yun, oh. Blue bar, white flight. Ito, gusto ng mga bata to pag ganito. Poging-pogi sila sa mga ganyan. Ito, maraming pula eh. Tingnan na nga natin yung mga pula. Asan na ba? Ito, ganda ng pula na to. Laki. Mukhang lalaki. Club kaya to, commercial lang. Pero, pwede na, laki ng ibon. Tapos, saan pa ba? Sa mga blue bar checker kasi alis magkakamukha. Masin ko eh. Kaya, nakakatamad sila. May kutil pa itong isa. Oh, di ba? May antena. Ang tawag natin dyan, ano? Parang unicorn, ano? Tawag natin dyan, Bluetooth. Bluetooth, so. Di ba? Connection yan, Ito, meron tayong isa. Tapos, ay, magaganda na may ibon niya, Malalaki, hasin ko. Tingnan natin. Malalaki yung mga ibon, Tapos, meron ako nakita magandang brown dito. Ito, nakaklab ito. Naka-nerve pa. Gandang ibon, Tapos, saan na ba yung poging? Ayun, napitpit na doon sa dulo. Ito, ganda nito, red bar. Kak. Lalaki. Ayan, pogi. Ang ganda ng mga ibon na dinala ng tropa fish natin. Kaso parang karamihan lalaki. Lalaki, malalaki talaga lalaki, tsaka magaganda, mga gwapo tinitingnan pag lalaki. Kasi malalaki sila, kaya maganda sila tinitingnan. Parang itong isang to, tingnan yung paa niya, laki. Ito, payat. Tingnan mo itong isa. Ibig sabihin malaki ito. Tingnan natin. Ang taba, mga singko. Malaki nga. Yung paa niya, tingnan nyo, parang Jurassic. Parang nagmamanas. Kumpara mo dito sa mga paa niya, naliliit. Tingnan mo yung paa nito, mga singko. Parang Jurassic pa. Namumulbos pa mo, Oh, ay mga singko, ang taba niya. Parang sarap ihawin. Sa sobrang taba niya, mga singko, tingnan nyo. Sumikip na yung kanyang leg pan. Pero may ikot pa naman, Pero ang taba ng kanyang paa. Hindi kaya matanda. Tingnan mo itong mga, ang papayat. Baka matanda na ito. Ano bang leg pan nito? Tingnan nga natin. 2024, hindi pa siya matanda. 2 taon pa lang siya, pero meron siyang yung elephantism. Tawag yata doon. Kasi tingnan niyo yung mga paa nila, Tingnan, wala dito. Tingnan natin mga paa nila. Ayan, ang liliit, ang ninipis. Pagdating dito, sigaw, tingnan nyo. Ang tabaan niya, grabe, Malaking ibon, pero hindi naman siya ganun kalakihan. Pero yung kanyang paa ay talagang super laki, Parang dongtaw, makross ng dongtaw ito. Kasing ko yung paa ng manok na sobrang laki. Mga napaglahian sa dongtaw ito. Ang laki ng paa niya, grabe, tingnan nyo, Diba? Ang taba. So, ayan, bali, ito yung mga dinala ng tropa, sobrang dami. Kaya, gagawin natin, ilalabas na natin. Maganda naman yung mga ibon niya, pwede na. Yun nga lang, kailangan natin i-separate na yung iba. Ito, para nakakalabring pa to. Mukhang gutom ito. Medyo payat ito. Kaya pala gutom, medyo maamo na. So, ayan, labas na natin yung mga dala ni tropa. At sana mabawasan kahit mga kalahati lang para hindi tayo talo sa patuka. Kasi kung 3 days sila dyan, 3 days natin pakakainin patay na. Yari na. Ay, nako. So, ayan mga singko, tara iakit na natin si Alas. Bali, ito ang unang araw na maihiwalay siya sa kanyang mga magulang. Hindi na siya makakatikim mga singko. Naggatas ng ina. Gatas ng ina. Paano kaya natin ito iakyat? Hindi natin dali lang. Ayan. Dahan-dahan lang kayo. Dito sa dito. Ayan. Hawak natin yung camera at hawak natin yung kulungan. Ay, naman. Ang hirap talaga. Sira kasi yung ating elevator. Kaya, matik, hagdan ang gagamitin natin. So, ayan. Nandito na tayo sa ating Taiwan Lop. Sa wakas, mga singko, medyo maraw-araw. At may isang matigas na ulo na hindi pumasok. Mga singko, yun, Hindi pumasok yung isang ibon natin. Pag ganyan, talagang nakakainis. So, ayan. Ilalagay na natin dito si Alas natin. Lagay ko muna siya dyan dahil gagawin natin mga singko. Papakawalan muna natin yung mga ibon natin dito para pagdating niya, kasi baka bugbugin
Tsaka pakakawalan natin, baka mamaya bigla sumibat eh. Para pagdating ng mga ibon natin, hindi nila mapapansin dahil papakainin na natin sila. Hindi nila mapapansin na, uy, may kasama pala tayong bago, bubugin natin. Ganun eh, di ba? Kaya, medyo busog na sila, tatama rin na sila kasi ganun ako eh. Pag busog ako, inaantok ako. So ayan, at gagawin natin eh, paliparin muna natin yung mga ibon natin bago natin ilagay si alas natin, tapos mga ilang araw siya dito bago natin siya pakakawalan mga singko para hindi siya mabigla. Kasi pag talagang kahit bata yan, pag pinakawalan mo natin agad na hindi pa marunong, pag pumitik, hindi niya alam kung paano siya uuwi, di ba? Kaya gagawin natin, pakawalan na natin mga ibon natin. Lipad! Mga singko, may ayaw pa pumasok, nandito sa loob. Ay, lumabas ka. Ayan, pumasok siya. Pero lumabas din. So, ayan mga singko, habang lumilipad pa yung mga ibon natin at bago natin ilagay si alas, mga singko, eh, shoutout muna natin yung mga tropa pips natin na laging sumusubaybay sa atin, mga singko. So, ayan. Bali, shoutout lang natin sila Mario Zelda ng Victoria Tarlac. Shoutout sa iyo. Kay Esmeraldo Pineda ng Magalang Pampanga. Shoutout. Kay Ruel Peda ng Quezon City, shoutout sa iyo. Kay Joey Love, shoutout sa asawa niya si Josephine Lopez na super supportive mga siko sa kanyang pag-iibon. Lalo na si Kuya, may stroke. Syempre, talagang susuportahan talaga ng, ano yan, ng partner niya. Yan, sa hirap at ginhawa mga siko. Di ba? Pag sa akin, hindi eh. Puro hirap lang ako kay Gobrege eh. Puro sa kanya sarap eh. Baka. So ayan, at last na natin mga siko, si Alfredo Quitay ng Melbourne, Victoria. So yun lang. Oh, tingnan mo, napakatamad. Nag-shoutout lang tayo eh. Gutom na kasi eh. Kaya bago sila pumasok, eh, ilagay na natin dito si alas 5. Sakto, alas 5 na ng hapon mga siko. Sakto pala yung pangalan niya, no? Alas 5. Kaya yung uwi ng ibon na to, kahit na malapit, puro alas 5 ng hapon. Puro kato. Yan, lagyan na natin dito si... Ay, bagay siya dyan, no? Mga singko, oh. Hindi pa tayo nakakapaglinis ng kulungan. Bagay siya dyan. Bali, eto na yung ating ibon na si Alas. At dyan na siya mananatili hanggang sa tumanda na siya. At huwag sana siyang pumitik dahil nga malulungkot tayo kapag nawala si Alas, mga singko, na hindi pa natin kinakarera. Baka mahuli kasi ng iba eh. Marami nangangalapati dito. At maraming boy dakit. Boy dakit! So ayan, habang wala pa yung mga kasama niyang mga matatanda, eh, kailangan maipwesto na natin siya dyan. Tapos maglalagay na tayo ng pagkain, ng tubig, para pag dumating yung mga kasama niyang tamad, ayun, matatanda na kasi, ayun, no? Eh, hindi na siya pansin. Ang pansin nila yung pagkain. Kaya, ano pa hinihintay natin? Pakain na tayo. Dahil si Cobre, eh, mamaya-maya, tatawag na sa akin yan. Bababa tayo. Oh. At abangan natin, mga singko, ang update natin kay Alas kung paano siya matututo dito sa ating area. Tingnan nyo naman, walang kawala dito. Napakataas, rooftop. Tingnan nyo yung paligid, puro bubong. Ang kanyang lalakbayin, ha? Kahit siya sa magpunta dyan, puro bubong yan, ha? Di ba? Ang lawak ng kanyang landing board. So ayan, iiwan na natin siya at i-update ko kayo sa mga susunod na araw kung paano natin siya tuturuan dito sa ating Taiwan dog. Dahil hindi natin sila pwedeng isabay dun sa ating mga matatanda dahil baka lumayo, mawala yan, mga singko. Kaya puro solo flight ang ano niyan, puro tanghali, puro alanganing oras ang pakawala natin sa kanya. Kaya yan ang abangan natin kung paano mawawala si Alas.